Hello once again, this is Nell, Vlogger Sarmiento, ang atin pong Nell's Couture Tutorial Academy. Bakit po Academy? Kasi ako po ay magtuturo. Ito po ay isang paaralan kung saan matututo kayong gumawa ng damit, blouses, gowns, hanggang doon sa gowns, hanggang sa matuto kayo ng marami dito ng libre. Ito po ay paaralan dito sa YouTube na libre po ninyo itong matututunan. Pero kung kayo po ay bago dito sa ating YouTube, dito sa ating mga videos, nakikiusap ako sa inyo, i-share po ito ninyo, mag-like kayo, mag-comment kayo, at mag-subscribe. Invite po natin yung ating mga kaibigan, yung ating pong mga pamilya, lalo na po ngayon na time of pandemic. Kasi nasa stay at home tayo, napapanahon po para malibang po tayo dito at hindi po natin maisipang lumabas ng bahay. Ang maganda po dito, matututo po tayo at hindi lang ito para pang sarili, kundi pwede po nyo itong gamitin pang negosyo. Ako po ay nag-aral sa pananahi, sariling sikap. Alam niyo po yung sariling sikap, wala pong nagturo sa akin. Lahat ideya ko. At ngayon po na ako mahaba na ang karanasan para dito, gusto ko naman itong ibahagi sa mga gustong matuto nito. Ipamana na po sa inyo. Napapanahon na para ako magpamana. So meron na po tayong ginawa doon sa ating pattern. Yung pattern, ikakat naman po natin sa tela. Okay? So, ibaba po natin ang camera para makita naman natin itong ating gagawin. Yan. Ito yung ating aging ng tela. Meaning aging yung gilid ng ating tela. Pangkaraniwan sa tela ng aging ay meron parang butas-butas dito. Ikakat po natin ito at ito yung nakat na natin. Bahagi po ng ating gagawin ay ang pangharap na bahagi ng blouses. Ano ang gagawin? I-fold po ito natin dito. Mga 1 and 1/4. I-fold po natin na ganito. At lagyan po ng pin. Kasi ang ginawa nating pattern ay merong butones sa harap. So, ganito ang gagawin. Tapos, kunin natin yung pattern na pangharap. Ano natin malalaman na pangharap? Nandito po yung mga sulat-sulat natin. At yung binik, yung leeg, no? So, plasta natin itong ganito. Saktong-sakto ito rito. Ang sukat ng ating tela ay 25 yung haba. Yung tela, ha? Tapos, kung mapapansin ninyo, sabi ko doon sa aking pagtuturo dito sa paggawa ng pattern, hindi po ako naglagay ng allowance para sa botones. Kasi dito po natin ilalagay ang allowance sa pagkat ng damit. Ayan o, nakikita nyo ito? Ito po yung bahagi na lalagyan ng botones sa bahaging harap ng blouse na ating gagawin. So, as is po, kung ano ang kinat natin, yun lang po yung susundan natin. Pero, iwasang gupitin ito kasi ito po ay para sa botones. No? Okay. Gupitin na natin. Ang ginagawa nating blouse sa ngayon ay pang RTW. Meaning, kahit sino ay pwedeng bumili. Ito po ay small size na blousey. Ang ibig sabihin ng blousey, maluwag. Medyo maluwag na blouse. Hindi ito nakadikit sa balat. Hindi ito yung may korte, yung fitted. Ito yung mga medyo maluwag sa ating blouse. Yan. Tapos as is, kung ano po yung ginawa natin na pattern, yan din po yung susundan natin para hindi tayo malito at hindi tayo mali-mali. Kung ano yung pattern, yun po yung susundan natin. Kasi dito sa pattern na ginawa natin, may mga allowance na po tayo dito. Ayan.
medyo mapurol ang aking gunting. Saka manipis, pag manipis po ang tela, ganito tayo pag nagugupit. Ulit-ulit. Ito na po yung bahagi ng pangharap ng ating blouse. Atin lang itong kortihin kasi medyo nagkaroon ng, kasi yung gunting natin ay, yung ating tela ay kumakain. Yan. Ito yung bahaging pangharap. Tingnan nyo, pagmasdan nyo, yung lagyan natin ng ano. Ayan, Yan. Nakapold po siyang ganon. Importanteng nakapold. Kasi, ito po may korting ganon. Yan, nakapold siya. So, yung bahaging panlikod naman, itabi muna natin ito. At yung bahaging panglikod naman, ang ating ikakat. Sa bahaging panlikod, kapag tayo gumagawa, ganito naman po ang gagawin natin. Tutupi lang ito natin na pag ganito. Yan to. Yeah. Ito naman, pag tinupi natin ganito, buo naman yung likod. Buo. Buo po siya. Buo. Itinupi lang na pag ganun. At hindi ito gugupitin dito sa bahaging ito. Gagawin naman natin, ito namang pattern na ito ang gagamitin natin para dito. So, ganyan po ang gagawin. Matuto tayong gumamit ng maging matipid sa materials. Tingnan nyo po ito, maluwag o malaki pa. Malaki pa yung allowance, diba? Narito yung tapos malaki pa. Gagawin natin, kung kayo ay, para hindi tayo matakaw sa tela, lalo at RTW ang ginagawa natin, sikapin natin na maliit lang po yung allowance na maiiwan dun. Kagaya nito. Tingnan nyo. I-plasterin as is kung ano yung pagkakagupit sa pattern. Lagyan natin ng pattern. Katang, kamukha nito. Yan, nakapantay siya. Nakapantay sa tela. Tapos dito. Ano ba yung akin ito? Yan. Diba? Yan. Tapos, as is din, gugupitin natin kung ano yung pattern. Ano yung nasa pattern, gugupitin natin siya. Wala na po siyang allowance kasi naglagay na po tayo kanina ng allowance para dito. Tapos, sakto din sa pattern yung paggupit natin dito sa armhole, tapos dito sa leeg, at yung leeg po natin ay ganito lang. Ganyan lang. Ito na yung panglikod na bahagi ng ating blouse na kung mapapansin ninyo, tinan nyo. Tinan ha? Buo yung likod. Buo ang likod. Diba? So, ito na yung ating blouse. Ngayon, hindi tayo gumawa ng panglagay dito sa liig doon sa ating pattern kasi ayoko po kayong matuto na paggawa ng yung maraming bahagi ng maraming bahagi ng materyales ang kailangan nating gawin. Kumbaga maraming bahagi. Yan. Kasi nakakurba-kurba po yung ating tahi o ang ating gupit. Parang na kinakain kasi nung yan. Gagawin natin dito na po tayo kukuha ng pang lagay doon sa ating panlagay dito sa ating
facing dito sa ating neckline. So, ang paggawa po ng facing, unahin natin yung pangharap na bahagi. Ganito din. O, ganito din. Tutuklap lang. Tuplak. Diba yan? Tapos, ganyan. Yan. Diba? Gupitin po ito hanggang doon. Actual na ito natin dito sa tela. Hindi na doon sa sa pattern. O, tapos balikat. At pangkaraniwan ang ating facing po ay ganito lang kalapad. O. Sukatin natin kung gaano ito kalapad. Yan, 1.5 ang lapad. Kasi itatahi pa, tapos i-agingan. So, 1.5. Ito ay para dito, para hindi naman mawala, ang gagawin ninyo, ipin po ninyo ito dito. Yan, ipin natin ito dito. Tapos, itong panlikod na bahagi, ay gagawan din natin ng facing. Ganito din. Hindi nyo makikita nyo ha, pinagtaklob ko, tinaklob. O yan, di ba? O pinagtaob. Na ganun. Pinagtaklob. Tapos, ito naman yung ating ilalagay dito. 1.5 ang sabi natin dito. Ito po yung bahagi na pambalikat. Ito yung bandang batok. Ano? Igaganyan lang po ninyo. Buo. Buo ito. Buo din ito. Gaganyan po ninyo ito. As is, 1.5 ang sukat dapat nito. Doon, yung 1.5 dito. Dapat. Tapos, atin po siyang pin. Ayan, di ba? Ayan. Ayun. Ganyan siya. Gawin natin ito dahil ito ay guhitan natin doon. Yan. Tapos dito. Guguhitan ba? Yan. O, diba? Tapos alisin natin yung pagkakapin. O, diba? Sukat tayo ng 1.5. Kahit ito 2, ito 2. O, diba? Tapos dito 1.5. Kumbaga medyo malalim yung mahaba ng konti yung panggitna. O yan yung korte ng ating facing. Pagka kayo magugupit at kayo naguhit, laging sa ibabaw po ng guhit, huwag sa ilalim, ha? O yan, o, lagi nasa ibabaw ng guhit ang ating gupit. Huwag sa ilalim. Diba? Ganyan ang korte niya. Kasi, ito matututunan nyo naman. Sa una, mahirap. Kasi parang hindi ninyo matansya. Pero ito, matututunan nyo. Pagpaulit-ulit yung panoorin yung video para matutunan mo. Ito na yung facing ng panglikod. At kukunin naman natin yung pang manggas. Sa manggas naman, napakasimple lang din. Diba? Ito yung ating ito yung natira nating materials. O, pagtaklubin. Pagtaklubin. Na ganyan. As is, kung anong pantayan kanina, tapos ganun uli. O. Pag nagpagtaklob na ganito, itupi ng paganito. Diba? Kasi dalawa ang manggas, meaning dalawa rin yung gugupitin natin magkataob. So, ito na siya. Ngayon, ito yung pattern natin. Ito yung pattern natin. Hindi naman natin as is dito. Yan, ganyan. So, gugupitin natin. Nagkaroon ng kanto. Ano na sundin yun. So,
Pagupitin natin. Maglagay po ng allowance na 1/4 dito sa ating, tapos as is na rito sa manggas. Ayan. Ayan na siya. Meron na tayong dalawang manggas. O, ito naman kasi itutupi na pa ganun. O, diba? Tutupi. Lagyan ng pin. Meron na tayong dalawang manggas. Ayan na po. Yung ating ginawang ngayon, itong mga pattern na ito, tatabihin nyo, pagkatapos ninyo, pagsamasamahin nyo kung ano yung mga bawat piraso ng ating kinat doon, para kung mag-RTW kayo, mananahi kayo ng pangbenta, yun na po yung gagamitin ninyong pattern para sa inyong pangbenta. Tingnan nga natin yung ating mga nagupit. Tingnan natin. Tingnan natin. Ito yung, para lang mapakita ko sa inyo, no? Ito yung bahaging panlikod. Diba? Nagtataka siguro kayo bakit ganon, kakabiyak. Ito po siya. Ayan. O, diba? Ang sukat nito is small sa yung fitted na sukat. Pero kung yung hanggang small to medium yung sukat nito. Yan, di ba? So, ibalik natin sa tupi at ilagay natin itong ating facing kung saan siya dapat ilagay. Ganyan. Ito yung panglikod. Ito naman yung pangharap. O, pangharap. Ito naman yung facing ng pangharap na dito naman ito nakalagay. Siya. Ito ay dalawa rin po, baka sa tingin nyo, ayan, magkataklob. Kaya ang pagkakat ay lagi magkataklob para po siya ay pantay, parihas yung dalawang bahagi. At ito naman yung dalawang manggas natin. So ito na yung kabuuan ng kinat natin kanina na blouse na walang tax. Walang tax. Straight lang to, blousey. At ang susunod naman natin na pagkikita ay ang pagtatahi nito. Kung paano natin bubuuin. Once na kayo po ay nakapagbuo na ng isang blouses na kamukha nito, easy na lang yung mga susunod. Diba? Ang pangako ko sa inyo, in 1 month time, makakabuo na kayo ng sarili nyong damit. So, ganun po kadali at kabilis yung ating gagawing pagtuturo. Kasi ito po yung aking alam. Marami po tayong nagtuturo sa YouTube. Ang daming. Pero, sinisigurado ko sa inyo na dito po mabilis kayong matututo. Mabilis kasi Tagalog natin ito ipapaliwanag sa ating lengguwahe. At ito ay pieces by pieces o pera-peraso, pinapaintindi ko sa inyo kung paano ang gagawin. At sa ating pagsusukat naman, kung ano yung tinuro ko sa inyong pagsusukat, ganun din blouse hanggang bestida, ganun din yun. Haba na lang yung pinag-uusapan. Kung paano ko sa inyo itinuro ang pagsukat, kahit po dress ang gagawin ninyo, isa lang yun, pagsusukat na yun. Ganun at ganun, paulit-ulit lang. Magkakaroon lang ng iba't ibang design nyo ang inyong gagawin, pero paulit-ulit, iisa lang po yung ating uunawain doon sa pagsusukat at sa paggawa ng pattern. Okay? Maraming salamat po sa
antabay ninyo dito sa aking YouTube, dito sa aking pagtuturo. Sana magtiyaga kayo. Darating po ang araw na sabihin nyo sa akin, salamat Mami Nel. Okay? Ito po ang inyong lingkod, Mami Nels o Nels Vlogger Sarmiento. Dito po sa Nels Couture Tutorial Academy. Salamat po ng marami. Mahal ko kayo. Magkita tayo sa ating pagtatahi.